Grabe to, di makapaniwala. Ang lahat sa big pasabog ni Bam kumanta. FPRRD na iyak sa balitang ito. Hindi nang pumagat no? Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat ng Bayan. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, siyempre sa boses pa lang. Siyempre, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, supportahan natin yan si General Macanas. The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Pag-usapan natin ngayon si ex-senator Bam Aquino. Uy, si Bam Aquino. Ayun, hindi na siya ex-senator ngayon, General. Siya ay senador na at number 2 pa. Siguradong panalo na, number 2 siya sa panalo na yan, panalo na yan. At ito yung debate ngayon kung ano bang stand ni Bam Aquino sa impeachment ni Bibi Sara. Alamin natin. Boboto ano ba? Pa siya sa acquittal or doon siya sa conviction ni Bibi Sara? Okay, ito. May napanood akong Facebook reel. Nakakatuwa. Pinapasalamatan ni Bam Aquino si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Really, talagang heartfelt thanks. Pinapasalamatan niya. Bakit? Dahil sa yung batas, yung free tertiary education program na ang main author si Bam Aquino, kailang laking pasalamat ni Bam Aquino dahil panahon ni PRRD, ang mga economic advisors ni PRRD kontra sa batas na yon. Ayaw nila. Kailang ibahin natin si Tatay Digong. Basta sa kabutihan ng mamamayang Pilipino, dinisregard niya yung advice ng kanyang mga cabinet, economic managers. Inapprove pa rin niya yung batas, naghanap siya ng pundo at yun na, daming nakinabang. And for that, laking pasalamat ni Bam Aquino sa Pangulong Duterte. Iba talaga si FPRRD, no? Basta sa kapag ang adhikain mo talagang papakinabangan ng sambayan ng Pilipino, talagang hindi siya magdadalawang isip na ipasa sa kung ano yung gusto mong ihain sa kanya. No? Alam naman natin si Bam Aquino dilawan to 'Di ba? Alam naman natin 'yan. Pero hindi tinignan ni FPRRD kung dilawan ka o anong kulay ka. Importante kung nakita ni FPRRD na maganda yung adhikain na gusto mong isulong is talagang papaboran ka niya. 'Di ba? Hindi siya na may personal. Dito pinakita ni PRRD na walang personalan to. Basta kung makakatulong ka, approve ka sa akin. 'Di ba? Hindi gaya ng mga sinasabi kila Tatay Digong. Kita nyo naman tong mga Duterte 'Di ba? Hindi sila mamersonal 'Di ba? Kaso nga lang sila masyado yung pinepersonal. 'Di ba? Kaya hindi rin natin masisisi ang mga Duterte kaya sila nagagalit ng ganito. 'Di ba? Dahil sa ginagawa sa kanila na hindi naman nila ginawa sa iba. 'Di ba? Nung mga panahon na si PRRD, ang Pangulo, halos may mga tao talaga, madami na talagang gustong magtanggal sa kanya bilang presidente, ang daming nag-aano sa kanya, ganito, ganyan. Pero kahit kailan wala tayong narinig na salita kay PRRD na sila ay gustong tanggalin o gumagawa ba ng paraan si PRRD para sila ay mawala sa pwesto. Hindi gumagawa ng ganun si PRRD. Bagkus, nagsalita si PRRD na karapatan nila yon. Lalong-lalo na si Leni, di ba? Sinabi niya, no? Na kung gustong ma-impeach si Leni, ganito, papayag ba siya? Hindi. Dahil binoto ng tao yan. Di ba? Kumbaga, hindi sila yung may karapatang magtanggal dyan, kundi yung taong bayan. Dahil si Leni ay hinalal ng taong bayan bilang Vice President. Yun yung maganda kay PRRD, hindi siya na may personal. Kahit ano pang masasama na yung sinasabi sa kanya, wala siyang ginagawang masama o ginagawa ng paraan para sila ay matanggal sa posisyon o ipakulong.
Dahil nga sinasabi din ni PRRD na karapatan din nilang magsalita at maglabas ng hinaing ng mga salubin nila sa kung anong gusto nilang sabihan kay PRRD. Yun yung talagang maganda. 'Di ba? With this, tatalakay natin mamaya. Tutulungan ba niya ngayon si VP Sara? O Ano kaya mga katunay? pabayaan lang siya? Okay, pakinggan muna natin tong payag ni Bam Aquino. So marami nagsabi, hindi mo magagawa yan kasi hindi ka naman part ng administrasyon. But in the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pinirmahan niya, fully funded, fully implemented, and now, that law, million-million na ang nakinabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan para sa Wow! the free college. As a member So para lumalabas sa bibig ni Bam Aquino na talagang tinulungan siya ni PRRD. At lumalabas dito na parang meron siyang utang na loob din kay PRRD dahil natupad o pinayagan, pinirmahan ni PRRD kung ano yung gusto niyang isulong. 'Di ba? Oh, doon pa lang 'yan parang nangangamoy na rito. Nangangamoy na siyempre, 'di ba, natulungan ka ni PRRD, no? Kahit nakikita naman natin sinabi ni Senator Bam na maraming ayaw doon sa gusto niyang isulong pero hindi pinakinggan yun ni PRRD. At isa pa, hindi para paboran siya ni PRRD dahil hindi siya kaalyado, hindi siya kapartido nila PRRD. Pero hindi pa rin tinignan ni PRRD yun. Pinaboran pa rin si Senator Bam sa kung ano ang gusto niyang isulong. Pumabor pa din si PRRD. So, ano sa tingin niyo mga katunay? Sa darating na impeachment ba ni VP Sara, si Senator Bamba ay mananahimik lang? O oras na yon para tumanaw ng utang na loob sa tao na nagpahalaga sa kanya, kay Senator Bam, sa kung anong gusto niyang isulong? Di ba? Oras na ba na ipakita niya rin na meron siyang Consuelo de Bobo, parang ganun mga sasabihan na yun. Palabra de honor, yan. Yan na lang yung salita na sabihin natin. Palabra de honor sa nagawa sa kanya ni PRRD. Sama. Etong interview na to, ano to, bago mag-eleksyon o tapos na eleksyon? Kasi kung bago mag-eleksyon to, kung sisilipin natin to, baka isa yan sa nakatulong, no? Nakatulong sa pagkapanalo ni Bam Aquino. No, syempre isipin na ba? Oh, parang pinupuri nito si Duterte dahil sa nagawa ni Duterte sa kanya. Syempre, pwede rin maging basihan yung ganun. Kaya nakapasok si Bam. marami nagsabi, hindi mo magagawa yan kasi hindi ka naman part ng administrasyon. But in the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pinirmahan niya, fully funded, fully implemented, and now, that law, million-million na ang nakinabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan para sa taong bayan. Tama naman yun. Ang ganda yung sinabi nyo. There are spaces, there are times wherein kailangan nating magtulungan. Yan ang tama. Yeah. Okay. Tama yun. Kailangan talagang magtulungan, kaya dapat talaga kalimutan na yung impeachment na yan. Kasi dapat naman talaga magtulungan ngayon yung mga nakaupo sa gobyerno dahil sa nangyayari sa bansa natin. Dapat yung bansa natin, yung taong bayan ang inaasikaso, hindi yung impeachment ni VP Sara. 'Di ba? Hindi yung agawan sa kapangyarihan. Tama. May punto si Senator Bam doon sa sinasabi niya. Tama siya ron. Speaking of Bam Aquino, no? Dati, Liberal Party siya. Ngayon, no, Kamukha siya ni Ninoy eh. No? May of 2024, umalis siya sa Liberal Party kasi parang ayaw niya yung mga traditional na politiko sa Liberal. So, karon sila ng sariling partido, yung Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino, KANP. Siya ang chairman. Kaya nanalo siya ngayon, hindi siya member ng Liberal, umalis na. Nanalo siya as chairman ng bagong partido, Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino. Okay.
So, bakit siya nanalo? To me, malaking bagay yung free tertiary education program na naisabatas at naipatupad. Kumbaga, malaki yung naitulong na yon. No, na sa ginawa ni Bam Aquino na yon, yung isinulong niyang yon. No, pero hindi niya naman talaga maisusulong yon kung walang pahintulot ni PRRD. Pero naisagawa niya yun dahil nagkaroon ng pahintulot ni PRRD. Kaya naging maganda naman yung resulta. At isa din yun nga sa sinasabi ni General Macanas, isa din yun sa nagpabango ng pangalan niya kaya siya'y nakapasok sa pagiging senador. So nandito pa rin, parang syempre, utang na loob pa rin kay PRRD yun. 'Di ba? Halos talaga parang si PRRD ang lahat na dapat kong pasalamatan 'to, 'di ba? So ano naman ang syempre maisusukli niya kay PRRD kung tutuusin. 'Di ba? Lalong-lalo na wala na pala sa liberal si Bam Aquino. So malaya na siya makakapagdesisyon sa sarili niya kung ano gusto niya i-desisyon. 'Di ba? Kaya ang mga voters... Wala na ba talaga si Bam Aquino sa Liberal Party? Ayan, paki-comment na lang din mga katunay, ha? According to some political analysts, galing sa mga millennials, galing sa youth. Oo. Yung mga nakinabang pa sa free tertiary education. Kaya, grabe ang pagtaas ng kanyang boto. Ayan, number 2 siya ngayon. Oh. Grabe nga no? Bigla siyang namayagpag. 'Di ba? Si Senator Bam. No? Gulat tayo Kala natin hindi sila makakapasok Oh, nasundan pa ni dagat. Sabi niya, there are times na kailangang magtulungan. Yes. So, noon pa lang, member siya ng minority, panahon ni PRRD, nakita niya na kung ano ang resulta ng pagtutulungan, yung cross-party lines. Yes. Hindi siya PDP, liberal siya noon. Oh. Ito naman, PDP. Ayaw ng cabinet members ng batas na yun, yung free tertiary education. Kaya lang, nangibabaw ang kabutihang loob, ang gininto ang puso ng Pangulong Duterte. Hindi niya binito, pinirma niya yon. Daming nakinabang. So itong pasasalamat ito ni Bam Aquino ngayon, nakikita ko na kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin mo rin. Yun po ang batas ng buhay natin. Whatever you sow, you reap. So ito ba, ano ba ang tanong? 'Di ba ang tanong, si Senator Bamba ay papabor kay VP Sara o hindi pagdating sa impeachment trial ni VP Sara? No? Siguro ito na yung panahon para malaman talaga natin kung ang mga tao talaga ay marunong magbayad ng utang na loob. Kasi talagang ang dami talaga na may utang na loob kay PRRD ang tumalikod sa kanya. 'Di ba? Hindi na natin babanggitin yung pangalan. Pero dito malalaman talaga natin sa kabila ng ginawa ng mga Duterte para sa kanila. Eto, sa oras ng pangangailangan ngayon ng mga Duterte na sila naman ang kailangan, susuklian ba nila yun o hindi? Kaya nanalo siya ngayon dahil may magandang batas na ipinasa niya na tinulungan ni PRRD. Yes. Kasi kung hindi yon sinuporta ni PRRD yung batas na yon, hindi niya pinanapan ng pundo, wala rin. Nung na-approve na yon, ang mga cabinet members sabi niya, walang pundo. But yung political will ni PRRD, sabi niya, maghanap kayo. Talaga po si PRRD nagsalita, kikilos yung mga yan. Di ba? Napilitan, naghanap ang cabinet. Takot lang ang nila. finance secretary. Maghanap kayo, yun ang gusto ng presidente. Talagang pinaglaban ni PRRD yung proyekto ni Senator Bam. Same thing with us. Panahon ni PRRD, in-increase niya ang sweldo ng sundalo, active. Problema, kaming mga retired, kulang sa pundo, hindi kami mabigyan ng increase namin. Kasi kasama kami sa increase na doble ang sweldo ng active, doble rin yung pension namin.
sabi, walang pundo. Ganon ulit. Yung political will ni PRRD. Kaya ang daming, Humanap kayo. ang daming sundalo, active and retired na ang laking utang na loob kay PRRD. Sabi niya, maghanap kayo. Hanapan nyo ng pundo. Kaya nakita naman natin kung paano mahalin ng mga sundalo si PRRD. No, syempre yung iba na talagang ngayon sa panahon ngayon kaya nadala si PRRD sa ICC. Syempre, kahit gustuhin man nilang ipagtanggol si PRRD, wala silang magawa. Syempre kahit papaano is hindi na doon sa ano nila eh. Hindi doon dahil sa ano nila. Kumbaga may mga pamilya sila eh. Kumbaga syempre nauunawaan ni PRRD 'yon. Ayaw ni PRRD na maapektuhan pa yung pamumuhay nila. Syempre kapag sila gumawa na ipaglaban nila si PRRD, lumaban sila sa gobyerno o umano, magiging pangit lang ang resulta, hindi magiging maganda. Unang-una, magugulo yung bansa natin. Ayaw naman nating mangyari yan. No, na maging magulo yung bansa natin dahil dyan. No, awayang politika, ganto, ganyan. Gusto natin, payapa pa rin, maging maayos pa rin ang bansa natin. Ayaw natin ng gulo. So, yun din ang gusto ni PRRD. At syempre, yung mga kasundaluhan na pumapabor kay PRRD na kahit gusto nilang tumulong, hindi nila magawa. Syempre, importante pa rin sa kanila ang trabaho nila eh. Kaya yung sinasabi na naiintindihan namin kayo. Naiintindihan sila ni PRRD doon sa nangyayari. Dahil syempre, wala naman silang magagawa eh. Kung inutos to ng nakakataas sa kanila, hindi naman nila pwedeng suwayin. Pag sinuway nila yon, syempre sila din naman ang malilintikan. Maaari pa silang mawala sa serbisyo. Syempre, may mga pamilya yan eh. May mga pamilya na binubuhay yan. Diba? Bukod dun sa profesyon na gusto nilang maglingkod sa bayan, bilang sundalo, syempre, nandudoon din yung pagmamahal nila sa pamilya nila. Na ayaw nila na, syempre, kahit paano ayaw namin mawala ng trabaho, ayaw namin mawala ng hanap buhay. Kung kami ay susuway, paano na yun? Diba? O, nahanapan. O, kaya, hayahay kami ngayon ng mga retired. Dinoble ni Tatay Digong. Hindi kami masyadong naghihirap. Ganon din itong tertiary education program. Dahil sa political will ni Tatay Digong. Ayan na, Senator Bam. Na-approve, napundohan. Ang dami nakikinabang. Ano ba? Syempre kahit papaano, hindi naman humihingi ng kapalit si PRRD sa kung anong naitulong niya sa mga taong natulungan niya. 'Di ba? Pero sana naman yung mga taong natulungan niya, kayo na lang din ang makaramdam. 'Di ba? Nanalo si Bam Aquino. Pagdating nga nito kay BP Sara, ano sa tingin niyo? Pagdating sa impeachment, iko-convict niya si BP Sara? I don't think so. Plus yung usapan nila sa iglesia. Talagang ako siya ng iglesia. Gusto ko talaga malaman 'yan eh. No, parang ako na-excite ako na mapanood yung impeachment trial. Syempre hindi ako na-excite na ma-impeach si BP Sara. Na-excite ako sa mga lalabas na kakampi ni VP Sara. Kasi kung si VP Sara talaga ay hindi mai-impeach, nandiyan talaga na masasabi natin na talagang yung mga senador na hindi papabor sa impeachment ni VP Sara, sila talaga yung mga totoong tao. No? Iglesia, basta tutulungan yung niya totoong tao at tapat sa pagiging kaibigan kay PRRD. No? At sa mga Duterte. Pati yan si Bam Aquino, kung siya biglang hindi siya papabor sa impeachment ni VP Sara, aba, pinakita ni Bam talaga na meron akong palabra de honor. No, parang ganun yun. VP Sara. Kaya ako, kung ngayon tatanungin, Bam Aquino will vote for the acquittal of VP Sara. Okay? So, mabuhay ka, Bam Aquino. Salamat sa iyong nagawa. Libre ang tuition ng mga estudyante sa college ngayon in state colleges and universities. Salamat sa pagtutulungan nyo ni Tatay Digong. Sana tulungan mo rin si VP Sara ngayon. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat ng Bayan at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.